Ang topic natin is related sa tanda or pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. Nabanggit ko na siguro sa inyo, galing ako sa, di ba nakakakwento ako natin si Sister Geraldine, Sister Geraldine, nung first Sabbath namin dito, nagkakwentuhan tayo doon. Ako ay galing sa Seventh-day Adventist. Hindi naman malaki na rin yung adjustment namin kasi pagdating sa pagsamba ay tsaka yung sa mga ilang doctrine, malaki yung pagkakahawig ng church natin sa church nila. So, hindi ako masyadong nag-adjust na kasi halos pareho din eh. Pero mayroong pagkakaiba. Yung malaking pagkakaibang ito yung gusto kong i-share po sa inyo. Bakit pinili ko na umanib sa Church of God na atin ngayong pinabibilangan. Kasi sinasabi ng iba, ang reliyon, pareho lang yan. Basta kung saan mo trip. Kasi kahit magkakaiba yung pangalan, magkakaiba yung pamunuan, as long as nagre-relihiyon ka, siyempre, mas okay nga naman na may relihiyon kaysa wala. Eh, para daw yan mga batis. Iba-iba man yan, saan-saang lugar man yan, pero iisa ang hantungan sa dagat. Ganon din daw ang relihiyon. Pero hindi ho yun totoo. So, explain po natin sa topic na ito. Ang topic natin, tanda ng tunay na iglesia. Palatandaan. Yung mark tanda, sobrang importante niyan. Kasi yan yung nagbubukod sa iba. Para mas may-specific mo kung ano man yung bagay na nilalagyan mo ng tanda. Ang first question natin, ano ang ibig sabihin ng salitang iglesia? Baka nagtataka kayo, bakit ba ako iglesia ng iglesia? Yung iba kasi pag sinabi iglesia, ang nasa isip yung simbahan na tulis-tulis. Diba? Ganun yun. Kapag narinig yung salitang iglesia, ay iglesia ka. Pero sa Bible, pagka sinabing iglesia, hindi po yun ang kahulugan. Ang sabi po dito, the word church, galing po siya sa Greek word na ek at saka kaleo. Meaning, dalawang salita siya na pinagsama, kaya naging ecclesia. Ecclesia means tinawag at inilabas. Inilabas mula sa makasalanang sanlibutan at tinawag tungo sa loob ng bayan ng Diyos. Kaya pagka ikaw napabilang sa tunay na iglesia, kinikilala ka ng Diyos na inilabas mula sa makasalanang sanlibutan at ikaw ngayon ay nasa loob na ng bayan ng Diyos. So, napakahalaga, napakaganda ng kahulugan pagka sinabing iglesia. Tumutukoy po ito sa mga tao na binago ng salita ng Diyos. Hindi po ito tumutukoy lamang sa building, kasi sa panahon natin ngayon, nagkakaroon ng multiple na meaning pag sinabing iglesia. Yes. Minsan tumutukoy sa tao, tumutukoy na sa organization, tumutukoy na sa simbahan. Yes. Pero sa Bible, kapag sinabing iglesia, kalipunan ito ng mga taong tinawag ng Diyos, inilabas sa sanlibutan, at napabilang sa loob ng kanyang bayan, sa loob ng kanyang sambahayan. Kaya ang tawag sa mga kaanib dito is mga anak ng Diyos. Sa panahon ng Kristiyano, paano ba nagsimula ang bayan ng Diyos o yung tunay na iglesia? Kasi magtataka ka, kahit sa bansa may mga church eh. Paano ba nag-start? Saan ba nag-ugat ito? Bakit meron tayo ngayon tinatawag na church, na iglesia? Saan ba ito nagsimula? Paano ba ito nagsimula? Meron pong 3 talata na pwede nating mapagbatayan kung paano nagsimula ang iglesia. Ang iglesia, syempre nagsimula ito sa pangangaral ni Hesukristo. Nung may napangaralan si Hesukristo, sila po ay maliit pang grupo ng mga Hudyo. Kasi si Jesus ay Hudyo, nangaral siya sa Jerusalem, mga Hudyo yung mga napangaralan. Tinawag silang munting kawan. Sabi sa Lucas 12:23. Pwedeng pakibasa, mabasa ba? Lucas 12:32. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Yan. Dito, sabi ni Jesucristo, huwag kayong mga takot, munting kawan. Pag sabing munti, anong kahulugan nun? Maliit. Konti lang. Hindi sila laganap ng umpisa. Kaya ang Christianism, hindi siya worldwide. Nagsimula siya bilang maliit na bahagi. Sa Gawa 6, talatang 7 naman, ang sabi, at lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. At nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. So, ito na. Nagsimula sila sa Jerusalem, maliit na bilang. Nga lamang sa patuloy na pangangaral ng salita ng Diyos, dumaming lubha doon sa Jerusalem. Maging yung mga saserdote ay nakukonvert. Kumbaga sa panahon natin, nasa pamahalaan nagtatrabaho. Nakonvert sila dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, naging popular ang Kristyanismo noong time na Jesucristo. Sa Gawa 11, talatang 26, yung Antioquia ay outside na po ito, outside na ito ng Jerusalem. So dahil dumami ang mananampalataya or alagad ni Jesus sa Jerusalem, naipangaral naman ang salita ng Diyos outside na sa Jerusalem, kagaya ng Antioch. So makikita natin na hindi mabilis yung paglago ng Kristyanismo, pero unti-unting nakikilala po siya. So lumaganap ang Kristyanismo maging sa dako outside sa Jerusalem. So sa ganitong bagay, nagpasimula
ang first century Christian. Tuloy po natin. Ano ang kaibahan ng mga alagad ni Jesus sa ibang sekta o relihiyon? Kasi nung time nila, sekta-sekta na yung Judaism. Kasi yung sa Jerusalem, ang mga Hudyo, ang tawag sa kanilang relihiyon ay Judaism. Pero sekta-sekta na sila. Ang Kristyanismo, itinuturing din noong una na sekta lang ng mga Hudyo. Pero meron silang kaibahan. Ang sabi po dito, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang Kristyanismo o yung tunay na iglesia, nakalaya sila sa alinmang kamalian ng sanlibutan. Amen. Ibig sabihin, katotohanan ang kanilang tinatanggap o pinaniniwalaan. Sapagkat si Kristo kasi mismo yung nagturo Galing kay Jesus yung aral at doktrina. Kaya sabi ni Kristo, inyong makikilala ang katotohanan at yung katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang sabi naman sa Juan 7, talatang 17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang sabi po ng Panginoong Kristo, sino man daw na nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos. Di ba? May mga relihiyon sinasabing, sinusunod namin po anong kalooban ng Diyos. Laging bukang bibig yun Laging bukang bibig yung kalooban ng Diyos. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Pero sabi ni Kristo, sino man daw tao na nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala daw siya sa turo. Amen. Kaya importante talaga yung doktrina. Hindi pwedeng yung puro damdamin. Praise God! Praise Praise the the Lord. Lord! Hallelujah. Sa TV. Oo. Balik Eddie tayo Villanueva. ng payong ninyo. Nakapanood na kayo nun? Sabi ng leader. El Shaddai. GIL din yung Jesus is the Balik ka rin ang payong. Saan ang payong? Tapos balik ka rin. Magdala kayo ng 12 itlog. Yan ay sumisimbolo sa 12 buwan ng kapayapaan. Hindi pala ganun ang Kristyanismo. Nakabatay sila sa aral at turo. Amen. Sila napalaya sa anumang pambubola at anumang maling turo ng sanlibutan. Kaya nung panahon iyon, sila lamang ang sekta o relihiyon na nagdadala ng katotohanan. Yan po yung katotohanan na itinuturo ng Biblia. Next question. Totoo bang pare-parehong sa Diyos ang lahat ng relihiyon? Sabi nga natin, mas maalaga na. At least naman sumasamba kaysa hindi. Diba? Pero, bahagi ng pag-aaral. Ito, disclaimer lang naman. Hindi naman po mo tatalakayin natin to is maninira tayo ng ibang sekta. Ang point lang natin is, alamin kung ano talaga yung tinuturo ng Biblia. Totoo ba na pare-parehong sa Diyos lahat ng relihiyon? Ang sabi po sa Mateo 7, talatang 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So yung question natin, totoo ba lahat ng relihiyon, lahat ng sekta sa Diyos? Ang sagot ay hindi. Bakit? Sabi ni Kristo, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Eh, madalas niyo maririnig sa mga sekta Lord, Lord God. Diba? May sila mga gano'n, bukang bibig. Pero sabi, yung papasok daw sa kaharian ng langit is yung gumaganap ng kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Ngayon sa pangtalata, ang sabi dito, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ng aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila may mga ligtas. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumaki na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ano naman yung sinasabi sa talata na ating binasa? Sabi ni Apostol Pablo, yung aking panalangin patungkol sa kanila. Na ano yun? Sapagkat pinatotohanan kong sila'y may pagmamalasakit sa Diyos. Nga lamang, hindi nila nakilala yung katwiran ng Diyos. Ba't hindi daw nila nakilala yung katwiran ng Diyos? Kaya ang sabi sa talata, kasi nagtayo sila ng sarili nilang pamamaraan, imbis na yung pamamaraan or katwiran ng Diyos. So madali palang makilala kapag ang iglesia tunay na sa Diyos or hindi. Pag ang iglesia ay itinayo lamang ng tao, sariling katwiran na po yun. Kasi po, hindi po nag-uutos ang Diyos na magtayo ng iglesia. Hindi po siya nagtuturo na magtayo ng relihiyon. Bakit? Sabi sa Bible, dapat yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi ka magtatayo kasi ang Diyos ang magtatayo. Ang Diyos ang bubuo, ang Diyos ang gagawa, aanib ka doon. Natutunayan sa binasa natin, hindi po lahat ng relihiyon o sekta ay sa Diyos. Kahit sabihin pang may pagmamalasakit na itayo or na itatag ang sekta, bunga ng pagmamahal, sincere na pagmamahal sa Diyos. Hindi pa rin po yun tunay na tinatanggap ng Diyos. Next question tayo. Ilan po yung bayan ng Diyos? Ilan po yung tunay na iglesia? So ito, paulit-ulit ko itong dinidiin para magkaroon kayo ng kamalayan na
huwag niyong isipin na itong iglesia ng Diyos na kinabibilangan natin, pwede mo lang ipare sa iba. Bakit? Kasi nga po, batay sa pag-aaral sa Bible, hindi lahat ng iglesia o relihiyon ay sa Diyos. Correct. So, ano natin, ilan ang bayan ng Diyos dito sa lupa? Ang sabi po dito, John chapter 10 verse 16. Pwede pakibasa ulit na. At mayroon akong ibang mga topa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ayan. Ilan daw po yung kawan? Diba kanina tinawag silang munting kawan? Kasi konti pa lang eh. Sabi ng Jesucristo, sila ang wikay magiging isang kawan. Ang sabi niya, meron akong ibang mga tupa. Tinawag niyang ibang mga tupa. Bakit? Tupa niya rin. Kaya nga sabi niya, ibang mga tupa. Meron akong ibang mga tupa. Bakit? Ibang mga tupa kasi nung time na yon hindi pa sila kabilang doon sa isang kawan. Tupa sila pero iba pa sa kawan na nasa loob ng kawan ni Jesucristo. Pero ang sabi niya, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan. Ibig sabihin, sa hinaharap na panahon, hindi dadami yung kawan, dadami yung miyembro. Dadami yung tupa. Pero yung kawan na nanatiling isa. Kasi magulo ang relihiyon, madami. Ang daming namumuno. Kaya sabi ni Jesucristo, meron lang isang kawan. Na kung saan yung time niya, yung mga lahing Hudyo nandoon na, may napabilang na. Pero hindi doon nagtapos sapagkat meron pa siyang ibang mga tupa na ayon sa kanya mapapabilang din sa isang kawan o sa tunay na iglesia at sila rin ay mapapasturan ng Panginoong Jesucristo. Sabi naman Mateo 16:18, sabi pa ni Jesucristo, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanain laban sa kanya. Yung Hades ay salitang Grego na ibig sabihin ay libingan. Ibig sabihin yung iglesia ay hindi mamamatay. So magkukontinue siya. Pagka ang isang relihiyon nagtuturo na ang iglesia natalikod, delikado po yun. Ang layo na sa turo ng Jesucristo. Ilan yung itinayo ni Jesus? Isa, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ni Jesus sa ibang bahagi ng kasulatan, ang salita ko ay hindi akin. Kung ano yung narinig ko sa Ama, ang siyang sinasalita ko sa inyo. Meaning to say, kung sinabi ni Cristo, itatayo ko ang aking iglesia, ito'y pagsusugo lang sa kanya ng Ama. Ang Diyos talaga ang nagtatayo sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ang iglesyang ito ay iglesyang sa Diyos na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ilan daw ang iglesia or kawan? Isa lang.